Magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino. Ito po si Toto Kausing, doktor na, engineer pa. Dating abogado na natanggalan ng lisensya dahil sa pagkipaglaban sa korupsyon. Anyway, ang pag-usapan natin ngayon ay si Ben Tolpo na tinatawag ko rito na Ben Bastos Dynasty Tolpo, nanuntok ng tao na tinira niya sa radyo. Okay? So, itong episode na ito na aking ipapakita sa inyo, naging viral na ito. Kung titignan mo, libo-libo na pong nakapanood nito. Pero maganda na rin yung aking mga viewers ay mapanood din nila. So, kailangan din natin siguro, 7,500 likes na. 7,500 ang likes. At saka siguro karami din sa likes ay yung mga nakatawa. 2 times 2,100 shares. 2,500 na mga comments. Nakalagay dito, basahin ko Pero bago siguro ang lahat, bago ko i-discuss, nais ko pakita sa inyo, itong makita niyong ugali ng isang tao na hindi dapat iboto. Si Ma'am Pyra Lucas, magandang Maya Pabengi, si Romel Garcia, magandang hapon din. So ito ipapakita ko po sa inyo yung isang hindi karapat-dapat iboto. Pero lahat po sila ay ganitong ugali. Kaya ang tawag diyan pag maupo sila, Ben Bakal, ano tawag niyan? The Los Banateros Brothers. Puro banat ng banat. Pero banat ng banat, may collect. So, banat collect group yung mga ito. So, pakinggan nyo muna, ipaikuan ko. Sa programa niya po ito, may taong lumapit, nagpumunta sa kanya, kinumpronta siya sa radio station. At nang kinumpronta siya, nagagalit yung tao dahil binira niya sa radio station na hindi man lang siya tinawagan. So ito nga, pakinggan ninyo. Tapos sinuntok pa niya. At ang siste, nanuntok siya nung nandoon ang mga bodyguards niya. Ibig sabihin, duwag ito. Kaya hinahamon kita, Ben Tolpo. One-on-one tayo. Mas matangkad ka, mas malaki ka sa akin, hindi hamak. Pero hinahamon kita. I-live natin ang ating suntukan. Yan ang hinahamon kita. O ito, tingnan nyo muna, pakinggan nyo Watch your mouth. Watch your mouth. Watch your mouth. Ayan, ulit. Whoa. Watch your mouth. Watch your mouth. Watch your mouth. Ba't ka mag-watch your mouth? Sana bago ka magsalita, bago mo ako tirahin sa programa. Stop it. Nag-verify ka muna. Pakinig ka muna sa akin, ha? Hindi ako nakikipagpaaway sa'yo. Respetuhin ko si Joy. Nangangatiwiran lang ako sa'yo. Shut up! Huwag mo ako sasabihin, shut up! Kalmado lang. Salita sa'yo? Tara! Naloko mo ata ako. Tingnan mo, papalapit na siya. Kunwari, matapang siya. Pero sinyal pala yon na darating mga bodyguard niya sa kanya. Hindi kita atrasan At sino sasabi sa'yo atrasan din kita? Yan mga nakaputi, mga bodyguard ni Ben Tolpo. Hindi pa ako nag-uumpisa, nagdadakta ka na. Mag-uusap mo na tayo. Sa radyo mo malang, tinira mo na ako. Sana nag-confirm ka muna. Ayan, sinutok niya. Matapos ang kunting mainit na eksena na kung saan halos mauwi sa physical na Pinagmamayabang pa niya. Actually, ito nakuha lang ito sa programa niya. Siya mismo ang nagbaon sa sarili niya. Pinrogram niya yung kung saan sinuntok niya isang tao nagreklamo laban sa kanya. Siya ang nireklamo sa kanya. Kaya ang tanong ng karamihan, Itolpo, si Tolpo. Kanino itolpo si Tolpo? Yan. Kanino magsumbong ang tinulpo ni Tolpo? Yan. Ito po ang nakita ninyo. Nakakaasar yan ng mga ganong sitwasyon. So dito,
ang tao na tinira niya sa radyo, may lakas loob, may tapang na lumapit sa kanyang programa. Nag-isa yung taong yan. Hindi ko kilala ang pangalan. Tapos, walang kasama. Kinompronta niya. Isa lang ang reklamo niya. Bakit hindi ka nag-verify bago mo ako tinira sa radyo? In other words, fake news yung binalat ni Ben Tulfo. Kasi yung taong ito ay hindi yun magtatapang-tapangan palalapit kay Tulfo kung hindi siya sigurado na fake news ang kay Tulfo na pinagsasabi sa radyo. Tinira kasi siya sa radyo saka sa internet. O ulitin natin So, pagdating niya namasyal siya sa opisina ni Ben Tulfo, yan, nantay niya. Wow, wow, wow. Watch your mouth. Watch your mouth. Watch your mouth. Ba't yung mag-watch your mouth? Sana bago ka magsalita, bago mo ako tirahin sa programa Stop ko, it. nag-verify ka muna. Pakinig ka muna sa akin, ha? Okay, ikaw Hindi ako nakikipagpaaway sa'yo. Nangangatiwiran lang ako. Respetuhin ko si Joy, ha? Nangangatiwiran lang ako sa'yo. Shut up! Huwag mo ako sasabihin, shut up. Si Ano gusto mo? Kalmado lang. Kalmado Gusto mo? lang. Gusto mo Bisaya? Tara! Loko mo ata ako. Hindi kita atrasan, eh. At sino sasabi sa'yo atrasan din kita? Hindi pa ako nag-uumpisa, nagdadakda ka na. Mag-uusap mo na Sa radyo mo malang, tinira mo na ako. Sana nag-confirm ka muna. Yan. Matapos ang kunting mainit na eksena na kung saan halos mauwi sa physical na Wow, wow, wow. So, yan po, ladies and gentlemen, pag binoto nyo yan, hindi siya makatiis ng debate, susuntukin nilang kapwa senador. Ganon pong ugali ng loko-loko yan. Ben Tulfo, tayong dalawang suntukan. Mas matangkad ka sa akin, 6-footer kay. Ako, 5'4 lang ako. 5'3 pa, aniha pa nga eh. Oh. Huwag ka magdala ng bodyguard. Tapos ila-livestream tayong dalawa. Kahit mabugbog mo na ako, hindi ako nahihiya. Ang pinaglalaban ko, kahit na mabugbog, sarado mo ako. Pero sinisiguro ko sa iyo na hindi mo ako makayang tumbahin. Ganun lang kasimple. Ito yung ugali nito, iboboto nyo ba ito? O, ulitin natin para hindi nyo makalimutan. Watch your mouth. Watch your mouth. Ba't yung mag-watch your mouth? Sana bago ka magsalita, bago mo ako tirahin sa programa Stop ko, it. nag-verify ka muna. Pakinig ka muna sa akin, ha? Okay, ikaw Hindi ako nakikipagpaaway sa'yo. Nangangatiwiran lang ako. Respetuhin ko si Joy, ha? Nangangatiwiran lang ako sa'yo. Shut up! Huwag mo ako sasabihin, shut up. Si Ano gusto mo? Kalmado lang. Kalmado Gusto mo? lang. Gusto mo Bisaya? Kita mo, hindi pa siya kumakasa. Hindi pa kumakasa si Tulfo. Pero nung dumating ang gwardiya niya, saka siya tumayo. Tara! Loko mo ata ako. Hindi kita atrasan, eh. At sino sasabi sa'yo atrasan din kita? Hindi pa ako nag-uumpisa, nagdadakda ka na. Mag-uusap mo na Sa radyo mo malang, tinira mo na ako. Sana nag-confirm ka muna. Matapos ang kunting mainit na eksena na kung saan halos mauwi. Yan ba ang makipagdebate sa Senado? Kung matalo siya sa debate, ang kapwa niya senador, susuntukin niya lang. Ganon ka ba? Anong klase kang tao ka? O ito, ang kabubuhan niya, iulitin ko itong video na ito, makikita niyo kabubuhan niya. Ang kwento naman dito ay may mga 200 daw siya na nakausap na nagsumbong sa kanya, mga nagtatrabaho sa garbage company. Tapos sinisweldohan lamang 135. Dinala niya kay Jinggoy. Andyan naman si kapatid mo na Rapi Tulfo, senador, bakit mo dinala kay Rapi?
So, dinala kay Jinggoy. Gusto niya matulungan ni Jinggoy. Ang isyo, mababa ang sahod. Hello? Bobo mo talaga. Pasensya na. Ang talino mo talaga, Mr. Bentolpo. Hanggang dyan na ba yung talino mo? Magtanong ka naman sana kay Atty. Batas Mauricio kung anong gagawin. Ang galing yan si Atty. Batas Mauricio. Kaibigan ko yan. Napakagaling na abogado niya. Hindi mo tinatanong. Sinasayang mo lang laway ni Atty. Batas Mauricio kung hindi ka nagtatanong dyan. Tapos ano bang gagawin mo? Kung ang problema na lumalapit sa ng mga tao ay mababa ang sweldo, ano ang gagawin mo? Ha? Simple lang po. Andiyan naman si Atty. Batas Mauricio. Bulungan mo lang si Atty. Batas Mauricio kasi matalino yan. Hindi mo na kailangan sigawan yan. Sabi mo lang, attorney, ano magagawa natin dito? Dadalhin lang ni Atty. Batas Mauricio yan. Yung mga 200 na empleyado ng truck company, basura company, at magsampa sila ng kaso ng illegal underpayment of wages. Nandoon sa Banawi lang yan, Banawi Street, Quezon City. Nandoon sa Labor Arbitration Office ng National Capital Region. Oh, ano, this? Oh, pakinggan nyo ang kabubuhan niya. All right. I do not make this an issue na parang pag-aawayin kami. Make that. I call on si Jinggoy because nakita ninyo yung mga basurero na yan. There were about 200 of them and they came to us last year and I presented them kay Jinggoy, Senator Jinggoy. I think he's just simply busy but we've been tinututukan namin yung problema na yan. Problema doon sa kontratista ng basura. Kaya namin tinututukan yan kasi itong mga basurero na to, napapansin ba yan? Nagiging laman ba ng balita yan? O gusto niya lang issue ng politika? Sino magtatanggol? Sino nakikinig sa kanila? Oo. Alam niyo ba na yung mga yan ay totoong tao, inimbestigahan namin? Kunwari ka pa. Kunwari ka pa. Alam mo ba solusyon dyan? Hindi mo alam eh. 6 hours hahakutin mo ang basura. Tapos 125 lang. Anong klaseng kabalbalan yan? Para maka 12 oras ka, 250. Saan klase yan? Kung ikay kontratista ng basura, and I call everybody else, do not exploit, abuse itong nasa ibaba. Ipagdasal niyo. I am calling on you, Mr. Bentolpo. Do not exploit the weaknesses of the masses because they are weak, because they do not have money. And then even if your lack of intelligence, you will play around with them in order for you to propel your image, in order for them to vote for you, and you succeeded in defrauding the people, in believing in your cheating ways. Nako talaga. Oh. Wag akong lumusot, tutugisin ko kayo. Titingnan ko lahat ng mga basurero na pinabayaan natin. Basurero na nga sila, nangangamatay sila. Nagkakapneumonia, natutusok ng karayom, natetetono. Kwento ka pa. May narinig ka na bang basurero na namatay sa karayom, natunik na karayom? Namamatay, tapos hihigpitan. Pag hindi ka nakahakot, tatakutin ka. Yun ang nakadating sa amin. Pero inusinta namin kay Senator Jinggoy. Kaibigan ko si Senator Jinggoy. Kaibigan Bakit hindi mo pasinta kay Rapi Tulfo? ng utol ko yan. Pero sa akin, I didn't say a call out. I have to remind. Hindi ako marunong makalimot. Wala akong sakit na kalimot. Pag trinabaho namin yan, hindi po pwedeng status ko yan. Hindi nakalimot ha. Tandaan ko itong video na ito ha. Hindi ko ibuburahin to. May panimula, may hangganan, may katapusan. So, I only have to say it straight. Dahil totoong tao ako unfiltered na aking sasabihin. Maraming may gusto sa mga ginagawa namin. At yung nakikita ng mga tao, bakit ako number 2? Bakit ako number 3? Itanong nyo doon sa mga taong tinatanong ng reputableng survey firm. Anong nakikita nila? Ano bang ginagawa ko? Isa lang. Nagustuhan ba lang estilo ko or nababastusan sila? No. Wala. Tingnan mo, nagtatanong ako, bakit ka naka-sunglass lagi? Yung pala, duling ang mata. Ayaw ipakita ang mata niya na duling. Kaya nagsasunglass lagi. Totoo ba yan? Ben Duling Tulfo? Bastos Dynasty Tulfo? Yun ang sagot ko. Sino kasama mo? Si Erwin Bastos Dynasty Tulfo? Si Rapi Bastos Dynasty Tulfo? At saka si Ramon Bastos Dynasty Tulfo? Bali kasi ngayon start na ng campaign, so hindi na natin siya mapa-follow up because nangangampanya na po tayo. Kung pala rin po na maupo sa Senado, isa po ba yun sa una ninyong tututukan? Okay, marami kaming tututukan at marami na kaming legislative agenda at hindi lang may priority kami. Kaya lang ayaw kong parang know-it-all. Tandaan, may mga legal team ako. May mga legal team din kami. Sanay pagdating sa legislatura. Sanay pagdating sa interparliamentary courtesy. Sanay kami dyan. Mga case study namin, totoo. Para sa inyong kaalaman. Marami na kami napasa ng batas pero hindi kami kumuha ng kwedito. Gusto namin ba balikan ulit? Yung AFASO law na pinagmalaki ng BBM. Saan nag-umpisa yan?
cyber, mga panluloko sa bangko, panahon ng pandemya, sino nilalapitan? Kami. Na nabulabog namin ng mga bangko. At sa mga bangko na yun may problema. Isang iglap nawawala yung mga deposit ng milyon. Hindi mo pwedeng mawala ang 1 milyong piso na yan if you do a successive withdrawal overnight. So there's a problem there. There's a cybercrime, pinaigting, pinagmalaki. Awa ng Diyos, pumasa yun. Kasi kami nagbigay ng case study. Kami ang tumayo. Napansin kami ng isang kongresista sa ibaba na tumutulong sa Committee on Banking. Siya daw ang I do not make this an issue. siya raw nakapagpasa sa Cybercrime Division. Ay, nako. Napansin kami ng isang kongresista sa ibaba na tumutulong sa Committee on Banking, si Congressman Erwin Cheng. Erwin Cheng. Sino yung Erwin Cheng? Bakit puro inchik ang kausap mo? Yung AXIS, inagaw lang yan ni Edvic Yap na smuggler kay Sammy Pagdilaw. Naku na po siya. O, nagrereklamo ngayon sa Sammy Pagdilaw, inagaw nyo AXIS sa party list. O, pakinggan mo ulit ito, patuloy pakinig sa si Ben Tulupong Tulpo. As way back in 2008 sa Cyber Boso Bill, yung mga sex scandal ng mga kabataan ng araw na naipasa ng batas, nasa law. So, yun, napalakas namin human trafficking. Totoong mga international justice mission pumunta sa Pilipinas working with BITAG. Tahimik kami. Hindi kami nagsasalita, pero track record namin yan. And anybody who say, bogus ka, let them come to me in front and I will tell them right on their face. Bogus ka rin. Bakit hindi tinira si Duterte? Ha? Hindi tinira si Sara? Oh, bakit hindi kayo umaangal sa Kabagan Santa Maria Bridge? Kasi matatamaan si Erwin Tulfo na alam niya na palang depekto nung last year pa tapos hindi niya dinala sa Quadcom. Yan bang iboboto ng mga tao? Ay, nako. Sige, pagpisan ipasa-pasa niyo po ito para mas maraming taong hindi maboto sa kanila. And they can hear something from me na hindi maganda. Because you know what? We'll stake that at marami pa kayong inasikaso. Patungkol doon sa sinasabi mo, ano kayang gagawin namin? Well, siguro naman, nag-uusap kami, sasabihin ko, opa, kumusta ba yung situations? Bakit natatalo sa dole? Bakit natatabla? Oh, nakikita ba natin yan? Pabanggit mo? Yan ang dahilan kung bakit may bitag sa maliliit. Yung mga hindi pinakikinggan, pinababayaan. Oh. I took it to me. Siguro kung marami ka na bang nabitag? Siguro, panahon na. Marami ka ba nabitag? So tatakbo ka sa Senado kasi gusto mo mambitag. Ganon ba yon? Na para matigil yan. Sending the signal, hindi ko sinasabi, na marami namang estilo pagdating sa Senado. You can always do privilege speech. You can always do leading to inquiry, to investigation, and enable legislation. So, kabisado namin yan. So, para doon sa mga tao nagsasabi, anong alam mo? Marami kang may alam. Next. Sir, one last from my then, how do you make accountable doon sa mga taong sinasabi ninyo na nagsasamantala sa mga taong dapat ipagtanggol ninyo? Well, how do you make accountable? There are laws, may mga batas. Gagamitin natin ang lakas ng batas. Una sa lahat, natural. Sino yung biktima? Palagay nyo kaya, pag nakaupo na ako sa Senado, titigil na ako. Hindi, may action center ako. May nandyan yung anak ko. Ano magagawa mo? Wala kang pinag-aralan, ipakita mo na diploma mo. Opo, patuloy na gagawin. Makikipagtulungan ako. Hindi ako magbabago. How do you make them accountable? Then, batas yung pinag-uusapan natin. Ano bang alam mo sa batas? Kunwari ka pa na alam eh. Hindi ka nga nag-aaral ng basic criminal law eh. How do you make them accountable? Siguro, anong klaseng accountable? Anong klaseng, ito ba'y pang-aabuso, pananamantala, pangluloko, o pagpapabaya? Piliin muna natin, saan ang gagaling yung biktima? Then, if we see kung saan ang gagaling yung biktima, then let's go with the victim. Evidence-based kami. Hindi kami basta-basta magsasalita. Hindi kami papogi. Ginagawa lang namin, mambibitag kami. So, ayan. May batas tayo, may mga abogado kami. Hanggang dyan lang yan. Wala ka. Nothing, you're nothing. So, dyan lang muna. Sabi ni Atty. Bayan, ang matulog ay lamang. Laging panalo. Kaya, matulog muna ako. Hindi na muna ako magbabati. Magandang hapon po. At, good afternoon! Buenas tardes! Mr. Ben Tumbling, Bastos Dynasty, Tulfo. Bobo kayo, di ba? Wala kayong alam.